Hello guys! Welcome back to our adventure. Ito na naman po tayo, nasa Layasan, Part 2. Nung isang araw nga po ay kasama ko si Father George at ito, kinuha ko nga po ang aking sasakyan dito nga po sa Australia after 25,000 kilometers with our partnership with Toyota. Kami po mga pare na nasa sa car scheme ay nagpapalit at dahil bago ito, sabi sa akin ni Father George, ay atin muna yung i-drive test. Saan gaang hindi mo pa nararating dito? Pero sabi ko nga, bahala na po kayo. Dahil hindi naman ako layas. Wala po ako masyadong nararating pa dito sa Perth. Kaya sabi ni Father George, punta tayo sa Hillary. At kita nyo naman, hindi talaga nagkamali si Father George na dalhin ako dito. Talaga namang ako'y namamangha. Ito po yung parang isang island paradise in the middle of the city. Kita nyo naman, yan pong dagat na yan, pwede po kayo dyang maligo. Actually, may mga naliligo dyan. Samantalang na dito na yung mga iba't ibang restaurants. At dito rin po kami syempre kakain. At ang una naming destinasyon, dahil nga po kami ay gutom na. Para mag-alas 2 na yata ito. Ay walang iba kung hindi ang restaurant. Sabi sa akin ni Father George, ano ba ang gusto mong kainin? Ano ba ang kine-crave mo ngayon? Sabi ko, Father, mukhang gusto ko ng mga seafoods. Parang gusto ko ng mga crabs, prawns, squid, fish. Kaya sabi ni Father George, okay, sige, ako ang bahala. Magmukbang ka. Kita nyo naman ang napuntahan namin na restaurant. Napakaganda. Ang tawag po dito ay tavern. Kita nyo naman. Ayan o, medyo maganda. At dumating na nga ang aming mga pagkain. Sabi ni Father George, ay uubusin mo yan. Uubusin natin ito at hindi pwedeng mag-take away. At yun na nga po. Naubos din nga namin kainaman na. Ngayon ka naman, gutom na gutom. At yan na nga po, ayan. Sabi ni Father George, at dahil tayo ay nabusog, magpapaughog muna tayo dito sa Dalampasigan sa tinatawag nilang port. Na dyan yung iba't ibang mga jet ski, iba't ibang mga sasakyang pandagat. Ito nga po palang pinapakita kong bulaklak na yan. Yan po yung tinatawag na poppies. At yan po ay napakahalaga at naging simbolo ng tinatawag na ANZAC o Australia-New Zealand force na nakipaglaban noong digmaan, ikalawang digmaang pandaigdig. At saka po, pinapakita ko sa inyo, First World War din pala. At pinapakita ko sa inyo ay ang parang aquamarine na kung saan dito makikita yung mga iba't ibang isda. Yung alam yung parang sa atin din, yung pag nasa ilalim ka ng dagat, tas makikita mo yung iba't ibang isda. Pero sabi ni Father George, ay lugi tayo kung pupunta tayo ngayon kasi hindi natin may ikot lahat. Hapon na tayo, kaya next time ng ating adventure, babalikan natin yan. Kaya kami ni Father George, tuloy-tuloy lamang aming paglalakad. Sabi niya, nung paglabas namin, bidyuhan mo para ipakita mo sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas na ganito kaganda, kalinis, kaayos ang Australia. Tunay nga naman, kapag nakarating ka ng ibang bansa, mapapasana all na lamang tayo. Hindi naman sa minamaliit o hindi natin ipinagmamalaki ang ating sariling bansa. Kumbaga parang napapasabi na lamang tayong sana all. Sana ganito kalinis, sana ganito kadisiplina, sana ganito ka available or ka open ang mga magagandang mga kalikasan at pasyalan na ganito para sa lahat. Kasi ang nangyayari sa atin, yung mga magagandang pasyalan parang privilege of the few. Samantalang dito, lahat pwede kang makapunta dito. Walang entrance fee. Wala kang babayaran. Ang mahalaga lamang dito, mag-enjoy ka. At nandito nga po tayo sa breakwater ng Hillary's na kung saan ay may parking ng mga sasakyang pandagat na ito. At yan, nakita pa ni Father George. Sabi niya, kita mo yan, no? Ano ba, bibilhin na natin yan. For sale yan. Sabi ko, ay kayo, sige, bawasan natin ang ating mga milyones diyan. Joke lamang po yun. Wala kaming ganon. At siya, hanggang sa muli. Bye-bye!